Pinalayas na parang isang walang kwentang aso. Habang siya ay nakalugmok sa malamig na putik at mahigpit na yakap-yakap, ang kanyang sinapupunan, ang lalaking nangako sa kanya ng langit at bituin, ay nakangising nakikipag-toast sa isang mayamang tagapagmana. Basura hindi akin ang mga anak sa labas na iyan ang malamig at walang pusong sumbat ni Miguel, isang mabigat na sampal mula sa tadhana, ang nagpatulala sa mga traidor. Mula sa pagkakadapa sa alikabok, dahan-dahang bumangon si Amihan upang muling isilang. Handa na ba silang lumuhod at magmakaawa sa reynang dati nilang tinapakan ng walang awa? Hiwalayan mo na ang basurang iyan. Nabuntis mo na si Isabela, ang nag-iisang anak ng mayor, kaya wala na tayong dahilan para ituloy ang nakakasukang kasal na ito. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang yelo sa gitna ng isang tahimik na gabi. Sa labas ng nakapinid na pintuan nakaupo si Amihan sa malamig na sahig habang maingat na nagbuburda sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara. Ang kanyang mga kamay bagaman magaspang dahil sa matagal na pagtatrabaho bilang mananahi ay buong pagmamahal na hinuhugis ang letrang M sa isang telang sutla. Ito sana ang kanyang regalong panyo para sa araw ng kanilang kasal ni Miguel. Ngunit nang marinig niya ang walang awang utos ni Doña Carmen, isang maling galaw ng kanyang panginginig ang naging dahilan upang bumaon ang matulis na karayom ng malalim sa kanyang hintuturo. Hindi siya sumigaw at walang kahit anong tinig ang lumabas sa kanyang namumutlang mga labi. Isang matingkad at pulang patak ng dugo ang kumawala mula sa kanyang balat, dahan-dahang bumagsak at tuluyang tinakpan ang inosenteng letra na kanyang pinaghirapan. Ang mabilis at mabigat na pagpintig ng kanyang puso ay tila pumupunit sa kanyang lalamunan habang ang paningin niya ay unti-unting lumalabo. Ang mga pamilyar na palamuti ng mansyon at ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin ay biglang naging isang nakakapasong bangungot. Ang ingay ng mga insekto sa labas ay tila naging mga mapang-asar na bulong na bumibingi sa kanyang pandinig. "Mom, you think I want to marry a nobody? Naawa lang ako sa kanya noon dahil ulila siya." Ang sumunod na boses ay nagmula sa lalaking pinakamamahal niya at walang kahit anong pahiwatig ng pag-aalinlangan sa tono nito. "Besides, Isabella has the connections we need for the upcoming election. Pabigat lang sa pamilya natin ang babaeng yon." Tila gumuho ang buong mundo ni Amihan sa mga salitang binitawan ng lalaking ama ng 2 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang panginginig at matinding pag-atras, nakabitawan niya ang bobina ng sinulid. Gumulong ang kahoy na bobina sa makintab na sahig na gawa sa nara at ang paglapat nito ay nag-iwan ng isang malamig na alingaungaw sa tahimik na pasilyo hanggang sa tumama ito sa mismong paanan ng nakapinid na pinto. Bumukas ang pinto at bumulaga sa kanya ang matangkad at nakapamulsang bulto ni Miguel. Nagtama ang kanilang mga paningin, walang gulat, walang awa, at lalong walang paghingi ng tawad sa mga mata ng lalaki. Bumaba ang paningin nito sa maliit na umbok ng tiyan ni Amihan at doon ay nakita ng dalaga ang isang purong pandidiri. Tila ba ang bata sa kanyang sinapupunan ay isang sakit na dapat iwasan. Sumunod na lumabas si Doña Carmen, ang ginang na palaging nasa unahan ng simbahan tuwing linggo. Tiningnan ng matanda si Amihan mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkasuklam. Dumukot ang matanda ng ilang nakatuping pera mula sa kanyang mamahaling bag at pabalang na inihagis iyon sa mismong paanan ng dalaga. Nagkalat ang mga gusot na papel sa sahig, humalo sa dugong tumulo mula sa kanyang daliri. "Ayan, barya, para sa pamasahe mo pabalik sa squatter na pinanggalingan mo." Ang malamig at mapanuyang pahayag ni Doña Carmen. "Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipahiya at kaladkarin sa buong bayan, bukas na bukas din sa mismong araw ng pista. Titiyakin kong wala kang mukhang maihaharap kahit kanino." Walang nagawa si Amihan kundi titigan ang mga perang nagkalat sa sahig.
Ang bigat ng kanyang dibdib ay hindi na kayang dalhin ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng gabi at ng malamig na pagtalikod ng mga taong itinuring niyang pamilya, isang piping katanungan ang paulit-ulit na sumugat sa kanyang naghihingalong diwa. Paano pa siya lalaban kung ang mismong kaluluwa at pag-asa niya ay walang awa na nilang pinatay? Ang malamig na ihip ng hangin ay nagpasayaw sa mga makukulay na banderitas sa plaza ng San Isidro, isang masiglang tanawin na sadyang kabaligtaran ng naghihingalong puso ni Amihan. Sa gitna ng nagdiriwang na karamihan, tumayo si Doña Carmen sa entablado ng bayan lumuluha at umaarte na tila isang kawawang biktima ng kawalang hiyaan. Ang matanda ay walang awang itinuro ang dalagang nakatayo sa gitna ng alikabok habang ang tinig nito ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Magnanakaw, kinupkop ka namin at itinuring na pamilya, tapos ito ang igaganti mo. Ninakaw mo ang singsing na pamana ng pamilya namin. Ang madramang sumbat ni Doña Carmen na mabilis na kumuha ng atensyon ng lahat ng mga taong naroon upang magsaya. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay at kakilala ay mabilis na bumaling kay Amihan. Tila mga matutulis na sibat ang kanilang mga mata na tumagos sa kanyang dangal. Bago pa man makapagsalita ang dalaga, upang ipagtanggol ang sarili, lumapit si Isabela, nakasuot ng isang mamahaling bestida at umaarteng tila isang anghel na nagdadala ng kapayapaan. Ngunit ang bawat salita nito ay may dalang nakalalasong talim. Tita, calm down po. Please, wag na nating palakihin ito. Baka naman kailangan lang talaga ni Amihan ng pera. Alam niyo naman, her background, she's desperate. Siguro kapag walang-wala na kahit ano gagawin, makasurvive lang kahit pa ibenta ang sariling dangal sa kung kani-kanino. Ang malumanay, ngunit nakakainsultong pahayag ni Isabela na lalong nagpaalab sa mga malisyosong bulungan ng mga tao. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga taong dati ay nakangiti at bumabati sa kanya tuwing umaga ay ngayon nakatalikod at nagbubulungan ng mga masasakit na paratang. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa bumagsak siya sa magaspang na semento. Sa pag-asang may natitira pang kakarampot na kabutihan sa puso ng lalaking minsan niyang minahal, gumapang siya ng bahagya at mahigpit na humawak sa laylayan ng pantalon ni Miguel. Miguel, maawa ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Iyong bata sa sinapupunan ko, alam mong anak mo ito. Sabihin mo sa kanila na hindi ako magnanakaw, na may pangako tayo sa isa't isa. Ang nagmakaawang hikbi ni Amihan, umaasang ang katotohanan ay sasagipin siya mula sa hukay ng kahihiyan na inihanda ng pamilyang iyon. Ngunit sa halip na awa, isang malamig na paghugot ng binti ang isinukli ni Miguel upang makawala sa pagkakahawak ng dalaga. Tiningnan niya si Amihan, mula sa itaas ang mukha ay walang bakas ng pag-ibig o konsensya. Stop making up stories, Amihan. Wala akong anak sa isang babaeng manloloko at magnanakaw na tulad mo. The wedding is off. Ikinahiya ko na minsan kitang kinilala sa buhay ko. Ang walang pusong pagtanggi ni Miguel na tuluyang sumira sa huling hibla ng pag-asa sa dibdib ng dalaga. Mula sa gilid ng nagkakagulong mga tao, sumingit ang matandang si Aling Rosa, ang mahirap na nagtitinda ng sari-sari store na palaging nagmamalasakit kay Amihan. Sinubukan ng matanda na harangan ang mga mapanlait na tingin ng mga tao at pinagtakpan ang nanginginig na katawan ng dalaga. Ngunit walang pag-aalinlangang itinulak ng isang matipunong tauhan ni Doña Carmen ang kaawa-awang matanda, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa mainit na semento. Nang makita ni Amihan ang pagbagsak ng natatanging taong nagtanggol sa kanya, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa kanyang loob. Ang mga luhang kanina pa umaagos mula sa kanyang mga mata ay biglang tumigil. Ang awa sa sarili
ay napalitan ng isang malamig at matibay na desisyon na hindi na siya kailanman magmamakaawa sa mga taong walang kaluluwa. Pinunasan ni Amihan ang kanyang mga pisngi at dahan-dahang tumayo, pilit na itinatago ang sakit at panginginig ng kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang lumang tsinelas na napatid ang sintas dahil sa pagkakadapa. Sa halip na iyakan ito, tahimik siyang yumuko, pinulot ang sirang sapin sa paa at naglakad ng nakayapak sa isang tabi. Itinaas niya ang kanyang baba, inilagay ang isang kamay sa kanyang sinapupunan bilang pag-ako sa responsibilidad na mag-isang buhay ng bata at naglakad palayo sa bayang minsang naging tahanan niya, bingis sa mga pangiinsulto at panunuya na patuloy na ibinabato sa kanya. Sa paglisan sa plaza natagpuan ni Amihan ang kanyang sarili na nakasakay sa isang luma at kinakalawang na bus patungong Maynila. Ang langit na kanina ay maaliwalas, ay unti-unting nagdilim, sumasabay sa pagluluksa ng kanyang kapalaran. Nang magsimulang umandar ang mabigat na sasakyan palayo sa San Isidro, isang matalim at biglaang kirot ang sumaksak sa kanyang puson. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi, hanggang sa magdugo ito pinipigilan ng anumang daing na makawala sa kanyang bibig habang mahigpit na nakakapit sa sandalan ng upuan. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa kanyang nakaraan, ang mga mabibigat na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa salamin ng bintana, tila nakikidalamhati sa isang inang napilitang isuko ang lahat upang iligtas ang kaisa-isang buhay na natitira sa kanyang sinapupunan. Ang mga buwan ng pagtitiis ay humantong sa isang madilim na gabi kung saan ang walang awang buhos ng ulan ay patuloy na bumabayo sa kinakalawang na bubong ng yero. Sa isang maliit at madilim na barong-barong, sa pusod ng tondo, ang malamig na tubig, baha ay unti-unting gumagapang sa sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Nakahiga si Amihan sa isang manipis at kupas na banig. Ang buong katawan ay basang-basa ng pawis at nakapulupot sa matinding sakit ng panganganak. Ang bawat paghihirap ng kanyang kalamnan ay tila sumusubok sa natitirang tatag ng kanyang pagkatao, ngunit wala siyang puwang upang sumuko. Sa kanyang tabi ay ang matandang si Aling Rosa, ang kaisa-isang taong hindi nag-atubiling iwan ang San Isidro upang sundan at alagaan ang dalagang itinuring na nitong parang tunay na anak. Kayanin mo, Amihan. Huminga ka ng malalim, nandito lang ako. Para sa mga bata, ilabas mo ang lahat ng lakas mo. Ang nag-aalalang pakiusap ng matanda habang patuloy na nagpupunas ng maligamgam na tubig sa mainit na noo ng dalaga. Isang huling pag-ikot ng kanyang lakas ang ibinuhos ni Amihan at kasabay ng pagguhit ng matalim na liwanag sa kalangitan ay ang paglabas ng dalawang inosenteng buhay mula sa kanyang sinapupunan. Ang unang yak ng kambal na sanggol ay tila isang matamis na musika na pumunit sa nakakabinging ugong ng bagyo sa labas. Ipinaling ni Amihan ang kanyang ulo at ang mga luha ng matinding kaligayahan na humalo sa kanyang pagod ay tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi nang maingat na ilapag ni Aling Rosa ang dalawang bata sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malambot at mainit na balat ng kanyang mga anak, isang pakiramdam na pumawi sa lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Ipininid niya ang kanyang mga mata at tahimik na isinumpa sa sarili na itataya niya ang kanyang sariling hininga at dugo upang maprotektahan ang dalawang anghel na ito. Pinangalanan niya ang mga ito na Luna at Tala, ang tanging liwanag na patuloy na magbibigay ng direksyon sa kanyang madilim na mundo. Lumipas ang mga linggo na puno ng matinding pagsisikap at sakripisyo upang maprotektahan ang mga sanggol sa kagat ng malamig na hangin. Nagtitiyaga si Amihan na mamulot ng mga itinapong retaso ng tela sa labas ng mga patahian at sa mga basurahan ng palengke. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga makukulay na pirasong ito gamit ang kanyang sugatang mga daliri, maingat na tinatahi, upang maging isang malambot at mainit na kumot.
Sa bawat pagluwas niya sa palengke upang maghanap ng anumang pagkakakitaan o tira-tirang gulay, hindi niya napapansin ang isang pamilyar na figura ng lalaki na palaging nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaking ito ay tahimik lamang na nagmamasid sa kanyang mga galaw sa ilalim ng anino ng mga gusali, tila binabantayan ang bawat hakbang ng mag-ina nang walang balak na magpakilala. Sa pag-uwi ni Amihan sa barong-barong, isang gabi isang mangkok ng malabnaw na tubig ng sinaing na pinatamis ng kaunting asukal lamang ang naghihintay para sa kanyang hapunan. Ramdam ng kanyang sikmura ang matinding panghihina dahil sa kawalan ng sapat na nutrisyon. Ngunit nang maupo siya sa tabi ng banig at masdan ng mahimbing at mapayapang mukha ni Luna at Tala habang nakabalot sa nilikha niyang kumot, isang mainit at matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa problema ay unti-unting lumuwag. Sa kabila ng pagkatuyo ng kanyang lalamunan at pagiging butas ng kanyang mga bulsa, naramdaman ni Amihan na siya na ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Ang paghinga ng kanyang mga anak ay ang kaisa-isang yaman na hindi kayang nakawin ng kahit sinong mapanghusgang tao. Ngunit ang panandaliang kapayapaan na yon ay madaling binasag ng kalupitan ng tadhana. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Amihan nang maramdaman ang tila nagbabagang init mula sa maliit na katawan ni Tala. Binalot ng matinding kaba at takot ang buong pagkatao ng ina nang mapansin ang mabilis na paghinga at pamumula ng sanggol. Mabilis niyang inilapag ang bata at nanginginig na hinalungkat ang mga lumang lata sa kusina, pati na ang bawat sulok ng kanyang mga lumang damit, umaasang may nakalimutan siyang barya na maaari niyang ipambili ng gamot sa pinakamalapit na botika. Ngunit wala siyang nakapa, kundi ang malamig at magaspang na alikabok ng kawalan. Ang walang tigil at naghihirap na iyak ni Tala ay tila isang matalim na patalim na unti-unting humihiwa sa mismong laman ng kanyang puso. Nakaluhod sa gitna ng kadiliman at yakap-yakap ang anak, na nag-aapoy sa lagnat. Tiningala ni Amihan ang butas na bubong habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak. Paano niya ililigtas ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga kung ang mismong mundo ay pilit silang pinagkakaitan ng kahit kakarampot na awa? Sa gitna ng naghihingalong liwanag ng isang lumang bombilya, tangan-tangan ni Amihan ang kaisa-isang alaala ng kanyang pumanaw na ina, isang puting damit pangkasal na gawa sa pinakamahusay na sutla at bordadong mga perlas. Ang bawat hibla nito ay nagdadala ng kwento ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya natikman. Ngunit sa kanyang kandungan, ang maliit na katawan ni Tala ay patuloy na nanginginig sa tindi ng lagnat. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang maugong na babala sa katahimikan ng gabi, isang babala na nauubusan na sila ng oras. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Binalot ni Amihan ang damit sa isang lumang dyaryo at mabilis na lumabas sa kalsadang basa ng ulan. Ang kanyang mga yapak ay hindi naririnig sa malambot na putik ng tondo. Pagdating sa isang madilim na sanglaan sa kanto, ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay sumalubong sa kanya. Ang lalaking nasa likod ng rehas na bakal ay tumingin sa kanya nang may halong pambabaliwala habang hinihingal na inilatag ni Amihan ang damit sa counter. Ining masyadong luma na ito. 50 piso lang ang maibibigay ko para rito, take it or leave it. Ang malamig na pahayag ng lalaki habang pilit na kinakalkal ang mga borda. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang halagang iyon ay hindi man lang sasapat para sa isang bote ng gamot at gatas. Sa gitna ng matinding panghihina, biglang bumangon ang isang kakaibang lakas sa kanyang loob. Marahas niyang hinablot ang damit mula sa kamay ng lalaki. At mabilis na lumabas, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila humahampas sa kanyang balat. Napaupo si Amihan sa isang sulok ng gabi-gabing palengke,
Sa ilalim ng isang butas na tolda, ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan habang nakatingin sa damit na basang-basa na. Ngunit hindi siya susuko. Inilabas niya ang kanyang maliit na lalagyan ng panahi, ang kaisa-isang sandata na natitira sa kanya. Gamit ang isang matalim na gunting sinimulan niyang gupitin ang mga bahagi ng damit na nabahiran ng dumi ng panahon. Ang bawat pagpunit sa tela ay tila pagsira sa kanyang sariling pait at mga pangarap na naudlot. Sa loob ng 3 oras habang ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang buhay, ang mga daliri ni Amihan ay mabilis na kumikilos. Tinahi niya tinupi at muling hinugis ang lumang damit pangkasal upang maging isang napakagandang bestidang panggabi na tila gawa sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga daliri ay nagdurugo na dahil sa lamig at pagod, ngunit ang bawat tahi ay puno ng panalangin para sa kanyang anak. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kinalalagyan dahil sa bigat ng trapiko. Isang mayamang senyora ang nagbaba ng salamin ng kotse at tila napatigagal nang makita ang kumikinang na damit sa gitna ng maruming palengke. Ang ilaw mula sa sasakyan ay tumama sa mga perlas na nagbigay ng isang mahiwagang kislap sa madilim na paligid. "Excuse me, Iha, ikaw ba ang gumawa niyan? It's breathtaking." Ang manghang tanong ng senyora habang nakatingin sa obra ni Amihan. "Kailangan ko nang maisusuot para sa isang charity gala bukas at ang disenyo mo ay kakaiba. I'll buy it for 5,000 pesos." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Ang halagang yon ay isang himala sa kanyang mga pandinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin ang mga sariwang papel na pera na tila nagbibigay ng init sa kanyang naninigas na katawan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa botika, bumili ng pinakamahal na gamot at gatas, at sumugod pabalik sa kanilang barong-barong. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, dahan-dahang ipinainom ni Amihan ang gamot kay Tala. Habang lumilipas ang mga minuto, ang nag-aapoy na init sa katawan ng sanggol ay unti-unting humuhupa. Ang mabilis na paghinga nito ay naging malalim at payapa. Sa gitna ng kadiliman, hinaplos ni Amihan ang noo ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang tunay na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang kanyang talento ay hindi lamang para sa pananahi, kundi ito ang magiging susi upang mabago ang kanilang kapalaran. Nang magmaling galaw ang liwanag ng umaga sa labas ng kanilang bintana, isang hindi inaasahang tunog ng marangyang sasakyan ang muling narinig sa makipot na eskinita ng tondo. Ang mga bata sa labas ay nagsimulang mag-ingay dahil sa bihirang tanawin. Isang babaeng nakasuot ng formal na uniforme ang bumaba at lumapit sa pintuan ni Amihan, bit-bit ang isang gintong sobre. "Kayo po ba si Amihan? Pinapapunta po kayo ng aking amo sa kanyang opisina sa Makati. May alok siyang hindi ninyo matatanggihan." Ang magalang na pahayag ng babae. Habang hawak ang sobre, naramdaman ni Amihan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang taong ito na nahanap siya sa gitna ng karalitaan? At ano ang magiging kapalit ng pagkakataong ito sa kanyang tahimik at payapang buhay kasama ang kanyang mga anak? 7 mahabang taon ang mabilis na dumaan, tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang makapal na nobela ng buhay. Sa loob ng isang malawak at modernong studio sa gitna ng Makati, kung saan ang bango ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng mga bagong tabas na tela, nakatayo si Amihan sa harap ng isang manikin. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagtatahi sa ilalim ng ulan ay ngayon ay malinis at bihasa sa paghawak ng pinakamahihis na sutla. Siya na ngayon ang kinikilalang reyna ng mga disenyong pangkasal, ang mahiwagang babaeng nasa likod ng tatak na AM na pinagkakaguluhan ng mga elitista.
Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay, pinili ni Amihan na manatiling isang anino. Ang kanyang mukha ay kailanman ay hindi nasilayan sa mga pahayagan o sa telebisyon. Sapat na ang kanyang mga obra upang magsalita para sa kanya. "Mama, it's late na po. Bakit nagtatrabaho pa kayo?" Sabi ni Lola Rosa, "You need to rest daw po." Ang malambing na boses ni Luna ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Amihan at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang kanyang dalawang anghel na nakasilip sa pintuan. Si Luna at Tala sa edad na 7 ay naging buhay na paalala ng kanyang panalo laban sa tadhana. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa talino at pagmamahal, isang katangiang kailanman ay hindi nakita ni Amihan sa lalaking nagtaksil sa kanya. Maingat na lumapit ang dalawang bata at yumakap sa kanyang baywang. Ang init ng kanilang maliliit na katawan ay tila isang gamot na humihilom sa bawat natitirang hapdi sa kanyang puso. Kasunod nila ay si Aling Rosa na kahit may edad na ay nananatiling matatag at naging katuwang ni Amihan sa lahat ng hirap. Ang utang na loob niya sa matanda ay kailanman ay hindi matatawaran. Kaya naman, itinuring na niya itong tunay na magulang sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Malapit na itong matapos, mga anak. Gusto ko lang siguraduhin na perpekto ang bawat tahi nito. Sagot ni Amihan habang hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang kambal, naupo si Amihan sa sala at dahan-dahang binuksan ang telebisyon. Isang balita ang biglang kumuha ng kanyang atensyon. Ang mukha ni Miguel Mendoza ay lumitaw sa screen, ngunit wala na ang dating kintab at yabang na nakita niya 7 taon na ang nakalilipas sa San Isidro. Ang balita ay tungkol sa unti-unting pagbagsak ng kanilang pamilya dahil sa mga maling desisyon sa negosyo at ang pagkakasangkot ni Miguel sa isang malaking iskandalo sa pondo ng bayan. Ang kanyang dating kasintahan ay tila tumanda. Nang 10 taon ang mga balikat ay nakalaylay at ang mga mata ay puno ng kabalisahan. Sa kabilang banda, nakita rin sa report si Isabela na pilit pa ring nagpapakita ng rangya kahit na halata ang tensyon sa kanyang mukha. Walang anumang galit o paghihiganti ang naramdaman ni Amihan habang pinapanood ang kanilang pagkalugmok. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Marahan niyang kinuha ang remote at pinatay ang telebisyon. Piniling huwag nang hayaan ang ingay ng nakaraan na muling pumasok sa kanyang payapang mundo. Ang kanyang puso ay matagal nang nakakandado para sa mga taong yon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, tila isang babala na ang tadhana ay may inihahanda pang huling pagsubok para sa kanya. Kinaumagahan pumasok ang kanyang sekretarya sa opisina na may dalang isang gintong folder. Ang mukha nito ay bakas ang matinding kaba at pagkamangha. Inilapag nito ang folder sa harap ni Amihan at dahan-dahang nagsalita. "Ma'am, may isang kliyente po na tumatawag mula kagabi pa. Desperado raw po silang makuha ang serbisyo ninyo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang offer po nila ay triple sa normal nating presyo." Ang paliwanag ng sekretarya. Binuksan ni Amihan ang folder at ang kanyang mga daliri ay biglang nanigas nang mabasa ang pangalan ng kliyente. Isabela Alfonso Mendoza. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan habang ang kanyang paningin ay nakapako sa bawat letra ng pangalang iyon. Ang nakaraan na pilit niyang tinalikuran ay muli siyang hinahanap hindi sa paraang inaasahan niya, kundi sa isang pagkakataon na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpatawad o tuluyang maningil. Sa loob ng silid na puno ng mga telang puti at pangarap ng ibang tao, isang mabigat na tanong ang gumitla sa kanyang diwa. Handa na ba siyang harapin ang mga demonyo ng kanyang kahapon? O patuloy ba siyang magtatago sa ilalim ng pangalang AM?
habang ang kanyang puso ay nananatiling bihag ng lihim na ito pabigsoldig. Sa loob ng 7 taon, ang dating marangyang mansyon ng mga Mendoza sa San Isidro ay tila naging isang matandang sugatan na unti-unting kinakain ng anay at kapabayaan. Ang makintab na nara ay nabalot na ng alikabok at ang halimuyak ng mamahaling kandila ay napalitan ng amoy ng luma at amag na gamit. Sa loob ng malawak na salas, ang tinig ni Doña Carmen ay pumunit sa katahimikan matalim at puno ng lason habang nakatingin sa kanyang manugang na si Isabela. Ito na ba ang napala natin sa pagpili sa iyo? Isang babaeng walang alam gawin, kundi ubusin ang yaman ng pamilyang ito sa mga walang kwentang luho. Ang bulyaw ni Doña Carmen habang ang kanyang mga daliri na may suot na mga kupas ng alahas ay nakaturo sa mukha ni Isabela. Kung hindi lang sana nabulag si Miguel sa iyo marahil ay hindi kami nahaharap sa kahihiyang-iyang ito. You are a curse to this family, Isabela. Hindi makapaniwala si Isabela sa naririnig. Ang biyena na dati ay sip-sip at mapuri sa kanya dahil sa yaman ng kanyang ama, ay ngayon ay siya ng pangunahing taga-usig. Ang gaslighting ni Doña Carmen ay umabot sa puntong pinalalabas nito na ang lahat ng kamalasan ng pamilya mula sa pagkatalo ni Miguel sa halalan hanggang sa pagkalubog ng kanilang mga negosyo ay kasalanan lahat ng manugang. Nakatungo lamang si Miguel sa isang sulok hapo at walang kibo, tila isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Please stop it. Hindi ito ang oras para magsisihan. Ang mahinang pakiusap ni Miguel, ngunit sapat na yon upang lalong mag-alab ang galit ng matanda. And you, Miguel, you're so weak. Isang gown lang mula sa sikat na designer na si AM ang kailangan natin para muling bumalik ang tiwala ng mga investors sa atin. Patuloy ni Doña Carmen habang hinahaplos ang isang imbitasyon para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang sabi ng mga kaibigan ko sa Manila, kapag nakita nilang suot ni Isabela ang isang AM creation, iisipin nilang matatag pa rin ang ating kumpanya. We need to look powerful to stay powerful. Nasilayan ang isang desperadong pag-asa sa mga mata ni Isabela. Naniniwala siya na ang mahiwagang designer na si AM ang magliligtas sa kanila mula sa kumunoy ng utang. Agad silang nagpadala ng mensahe sa opisina ng designer, handang ibenta ang huling piraso ng kanilang mga lupain para lamang sa isang kasuotan na magsisilbing maskara ng kanilang pagkabulok. Samantala, sa isang malamig at tahimik na opisina sa Makati, hawak ni Amihan ang isang makapal na folder na naglalaman ng detalyadong ulat ng pananalapi ng pamilya Mendoza. Ang bawat pahina ay nagsasalaysay ng kanilang unti-unting pagbagsak, mga nakasanglang ari-arian, mga kasong sibil, at ang mabilis na pagkaubos ng kanilang impluensya. Isang tipid at malamig na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Amihan habang hinihimas ang gilid ng folder. Ang bawat impormasyon sa kanyang harap ay tila mga piraso ng hustisya na dahan-dahang nabubuo. Ma'am, tumawag muli ang sekretarya ni Mrs. Mendoza. Tinatanggap na nila ang lahat ng inyong mga kondisyon. Ang ulat ng kanyang assistant na pumasok sa silid nang hindi gumagawa ng ingay. Ibinaba ni Amihan ang folder at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng kadiliman. Mabuti. Sabihin mo sa kanila, hindi ako pupunta sa San Isidro. Kung gusto nilang makuha ang serbisyo ko, kailangang silang lahat si Miguel, si Isabela, at lalo na si Doña Carmen ang pumunta rito sa Manila. Sabihin mo na gusto kong makita ang kanilang katapatan bago ko simulan ang disenyo. Sa kabilang dako sa loob ng kanilang naghihingalong mansyon sa probinsya, tila nakalimutan ng pamilya Mendoza ang kanilang mga away. Mabilis silang nag-empake ng kanilang mga gamit, ang mga muka ay puno ng katuwaan dahil sa pag-aakalang binigyan sila ng espesyal na atensyon ng sikat na designer. Sa kanilang isip sila ay mahahalagang panauhin
nabibigyan ng karangalan. Hindi alam na ang bawat hakbang nila patungong Maynila ay isang hakbang palapit sa isang banyong puno ng mga multo ng kanilang nakaraan. Habang naghahanda si Amihan para sa pagdating ng mga taong sumira sa kanyang buhay, lumapit ang kanyang dalawang anak na sina Luna at Tala. Ang mga bata ay may dalang isang lumang litrato na nakita nila sa ilalim ng mga dokumento sa mesa ng kanilang ina. Mama, sino po itong lalaking ito? Bakit po kamukha namin siya sa mga mata? Ang inosenteng tanong ni Luna habang itinuturo ang mukha ni Miguel sa litrato. Naramdaman ni Amihan ang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pintig ng kanyang puso ay bumilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailangan niyang harapin. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, ang mga inosenteng mukha na walang kamalay-malay sa bagyong malapit nang dumaating. Handa na ba siyang ipaliwanag ang madilim na bahagi ng kanilang pinagmulan o mas pipiliin niyang panatilihin ang katahimikan hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga landas sa harap ng mga taong nagtaksil sa kanila? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan habang ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit na litratong hawak ng kanyang mga anak. Ang bawat hibla ng kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng mga sugat na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang mga mata ni Miguel sa litrato ay tila nangungusap, isang malupit na paalala ng isang pag-ibig na nauwi sa pagtataksil. Naramdaman niya ang malamig na panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang lumuluhod upang pantayan ang taas ng kanyang dalawang anghel. Mama, bakit po kayo umiiyak? Is he a bad person po ba? Ang nag-aalalang tanong ni Tala habang ang maliit niyang kamay ay pilit na pinupunasan ng luhang hindi namamalayang pumatak mula sa mga mata ni Amihan. Huminga ng malalim si Amihan, pilit na pinapakalma ang bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan na naig, ang pagnanais na protektahan ang kawalang sala ng kanyang mga anak. Ayaw niyang punuin ang kanilang mga puso ng puot, ngunit ayaw din niyang magsinungaling sa kanila. Ang kanyang tinig bagaman, nangangatog, ay puno ng malalim na pagmamahal at pag-unawa. Hindi sa ganoon mga anak, ang lalaking iyan ay isang taong naging bahagi ng nakaraan ni Mama. Ngunit dinala siya ng tadhana sa isang maling landas, isang landas na malayo sa atin. Nawala siya at sa kanyang pagkawala, nahanap natin ang isa't isa ng mas matatag. Ang malumanay na paliwanag ni Amihan habang mahigpit na niyayakap ang kambal. Naramdaman niya ang pagsandig ng maliliit na ulo ni Luna at Tala sa kanyang mga balikat. Ang init ng kanilang mga yakap ay tila isang banal na haplos na nagtanggal sa bawat tinik ng nakaraan. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang bango ng mga mamahaling tela ay nananatili, ang tatlong mag-ina ay tila bumuo ng isang hindi matitibag na kuta laban sa anumang panganib. We don't need him naman po, Mama. We only need you and Lola Rosa. Sapat na po yon para maging happy kami. Ang matapang na pahayag ni Luna na nagdulot ng isang mapait ngunit matamis na ngiti sa mga labi ni Amihan. Matapos patulugin ng kanyang mga anak, tumayo si Amihan sa harap ng salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga bakas ng pagod at hirap noong siya ay nasa tondo pa ay wala na. Ngunit ang mga alaala ay nananatiling malinaw sa kanyang diwa. Isang matibay na panata ang kanyang binuo sa katahimikan ng gabi. Hinding-hindi niya hahayaan na muling tapakan ng pamilya Mendoza ang dangal ng kanyang mga anak. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tagumpay upang matiyak na ang mga ito ay mananatiling malayo sa kapangyarihan ng mga taong walang kaluluwa. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang nabasag nang ang pulang ilaw sa kanyang telepono
ay nagsimulang kumislap ng paulit-ulit. Ang bawat pagkutitap nito ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Dahan-dahang iniangat ni Amihan ang handset at ang tinig ng kanyang receptionist sa baba ay narinig niya puno ng formalidad ngunit may halong kaba. Ma'am, nandito na po ang mga Mendoza. Nasa lobby na po sila at naghihintay ng inyong hudyat upang umakyat. Mukhang masyadong mainit ang ulo ng matandang ginang dahil pinaghintay natin sila sa laba. Ang ulat ng receptionist. Naramdaman ni Amihan ang isang malamig na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Inayos niya ang kanyang postura. Itinaas ang kanyang baba at tiningnan ang pintuan ng kanyang opisina na tila ba ito ang pasukan patungo sa isang arena ng hustisya. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa putik ay narito na ngayon sa kanyang paanan, naghihintay ng isang pabor na magliligtas sa kanilang dangal. Sa labas ang tunog ng mabilis na pag-akyat ng elevator ay tila bumibilang sa mga segundong natitira bago ang muling pagkikita na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Handa na ba ang kanyang puso na harapin ang mga mukha ng kanyang bangungot o tuluyan ba siyang lalamunin ng galit na 7 taon niyang kinikimkim? Ang bawat tunog ng takong ng sapatos ni Doña Carmen sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang pagtatangka na bawiin ang awtoridad na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kupas na ningning ng kanyang mga alahas, nananatiling mataas ang kanyang noo habang pilit na iwinawas-iwas ang isang mamahaling pamaypay. Sa kanyang tabi si Isabela ay hindi mapakali, panandali ang inaayos ang kanyang buhok at tila sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang muka sa refleksyon ng mga dambuhalang salamin ng gusali. Si Miguel naman ay nananatiling tahimik sa likuran, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikita ng iba. I can't believe this 4 hours na tayong naghihintay rito sa lobby like some commoners. Ang reklamo ni Isabela habang padabog na nauupo sa sofa. This AM designer is so unprofessional. Does she even know who we are? We are the Mendozas of San Isidro. Isang malamig na ngiti lamang ang isinukli ng receptionist na nasa harap nila. Pasensya na po, madam, ngunit ang lahat ng kliyente ni Miss AM ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Hindi po mahalaga ang pangalan o katayuan sa buhay sa loob ng gusaling ito. Ang sagot na yon ay tila isang sampal sa natitirang pride ni Doña Carmen. Sa loob ng mahabang 4 na oras, ang pamilya Mendoza ay nakaramdam ng isang uri ng pagkakait at pagkaliit na hindi nila kailanman naranasan sa kanilang sariling bayan. Ang mga tao sa paligid nila, ang mga empleyadong mabilis at tahimik na kumikilos ay tila mga anino na nagpapaalala sa kanila ng sarili nilang pagkabaon sa utang at kahihiyan. Sa bawat minutong lumilipas ang hanging nanggagaling sa aircon ay tila nagiging mas malamig tumatagos sa kanilang mga buto at nagpapakaba sa kanilang mga puso. Si Miguel ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang pamilyar na amoy. Sa paligid, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at isang uri ng pabango na tila narinig na niya noon sa kanyang mga panaginip. Isang mabilis na pagpintig sa kanyang dibdib ang nagdulot ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ngunit ang bawat sulok ng gusaling ito ay tila humihigop sa kanyang lakas. Sa kanyang pagkalito, dahan-dahan niyang inabot ang isang tasa ng tsaa na inihanda para sa kanila. Ngunit sa panginginig ng kanyang mga kamay, ang tsaa ay natapon at dahan-dahang gumuhit sa puting tela ng mesa, tila isang mantsa ng pagsisisi na hindi na mabubura. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng switch ang narinig mula sa isang speaker na nakatago sa kisame. Isang tinig ang bumalot sa buong silid. Isang tinig na malalim formal at may dalang awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang malinis na kristal. Mrs. Mendoza, Doña Carmen Miguel, bakit ko dapat gamitin ang aking talento para sa inyo?
Ano ang pinaghahawakan ninyong karangalan upang maging karapat-dapat sa aking mga obra? Ang tanong ng tinig na yon na kailanman ay hindi nagpakilala ng pangalan. Agad na tumayo si Isabela, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Actually, Miss, we are the most influential family in San Isidro. Ang aming anibersaryo ay ang pinakainaabangang event sa buong probinsya. Having your dress will only solidify your reputation as a premier designer. Reputation ang balik na tanong ng tinig na ngayon ay may halong munting pait. Nabubuhay ba ang dangal sa isang lugar kung saan ang mga kasinungalingan ay itinanim at ang katotohanan ay pilit na ibinaon sa putik? Naniniwala ba kayo na ang isang puting damit ay sapat na upang pagtakpan ang lahat ng dumi ng nakaraan? Napako sa kinatatayuan si Miguel. Ang bawat salita ng misteryosong designer ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis at naghihirap na paghinga ni Doña Carmen na tila hindi matanggap ang ganitong uri ng pagtatanong. Dahan-dahan, ang dambuhalang pintuan na gawa sa kahoy na isoy ay nagsimulang gumalaw. Ang pagbukas nito ay nagdulot ng isang maliit na agos ng hangin na nagdala ng liwanag mula sa loob ng opisina. Ang lahat ay napabaling sa direksyon ng pintuan, naghihintay na masilayan ang mukha ng babaeng nagpapaluhod sa kanila nang walang hawak na anumang sandata. Habang dahan-dahang lumilitaw ang anyo ng babaeng nakaupo sa gitna ng silid, ang puso ni Miguel ay tila tumigil sa pagpintig at ang lahat ng kanyang nakaraan ay biglang nagtipon sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuang kahoy at kasabay nito ang pagpasok ng isang maliwanag na sinag ng araw na tumama sa gitna ng silid. Doon sa likod ng isang dambuhalang mesa na gawa sa puting marmol, nakaupo ang isang babaeng tila hinugis mula sa pinakamahal na kristal. Nakasuot siya ng isang puting-puting vest na lalong nagpatingkad sa kanyang kayumangging balat na ngayon ay maningning at malinis. Ang pag-angat ng kanyang paningin ay tila isang marahang pagbukas ng tabing sa isang entablado ng hustisya. Ang pagbagsak ng mamahaling bag ni Doña Carmen ay naglabas ng isang mapurol na tunog sa ibabaw ng malambot na alpombra habang ang mga gamit sa loob nito ay nagkawatak-watak, ngunit tila walang sino man ang nakarinig. Ang bibig ni Isabela ay nanatiling nakabukas sa sobrang gulat, habang ang mukha ni Miguel ay uunti-unting nawalan ng kulay. Tila ba lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang pumanaw. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ay naging mabigat at mahirap. Tila ang hangin ay naging kasing tigas ng semento. Oh my God! Amihan ikaw, si AM. Ang nanginginig at halos pabulong na tanong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hindi makapaniwalang katotohanan. Isang mapait at nakakangilong na ngiti ang dahan-dahang namutawi sa mga labi ni Amihan. Tumayo siya ng may matikas na postura. Ang bawat galaw ay puno ng dignidad na 7 taon niyang binuo mula sa alikabok. Lumapit siya sa kanila at ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nag-iiwan ng isang matalim at malinaw na tunog sa katahimikan ng silid. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipahiya at kaladkarin sa buong bayan bukas na bukas din. Titiyakin kong wala kang mukhang maihaharap kahit kanino. Ang malamig na pag-uulit ni Amihan sa mga salitang mismong ibinato sa kanya ni Doña Carmen noon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda na ngayon ay nanginginig sa takot at galit. Familiar ba ang mga salitang iyan, Doña Carmen ang tadhana? Nga naman mahilig maglaro ng tagu-taguan. You traitor, niloko mo kami. Sinadya mo itong lahat para pagmukhain kaming tanga. Ang pagsabog ng galit ni Doña Carmen ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng emosyon habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na nakaturo kay Amihan. Basurang babae. Kahit magsuot ka pa ng ginto
Amoy squatter mount ka pa rin. Hindi natinag si Amihan. Sa halip kinuha niya ang isang dokumento at marahan itong inilapag sa tapat ni Miguel. Hindi ako ang nanloko, Doña Carmen. Kayo ang nagbulag-bulagan. Narito ang kasunduan. I will design the most beautiful gown for Isabella, something that will hide the rot of your reputation. But in exchange, isusuko ninyo ang lahat ng natitirang share ng pamilya Mendoza sa kumpanyang balak ninyong isalba. Isang pirma nyo lang at magkakaroon kayo ng pagkakataong magpanggap na mayaman pa rin kayo sa harap ng mga investors nyo. How dare you? Ang sigaw ni Isabela akmang lundagin si Amihan, ngunit mabilis na humarang ang dalawang malalaking lalaki na nagsisilbing security ni Amihan. Miguel, do something. Are you just going to stand there while this woman insults us? Dito na inilabas ni Amihan ang kanyang huling alas. Pinindot niya ang isang button sa kanyang mesa at mula sa mga speaker sa paligid ay umalingaw-ngaw ang isang malinaw na usapan. Ito ay boses ni Isabela matamis at malandi na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi si Miguel tungkol sa kung paano nila uubusin ang huling pondo ng mga Mendoza para itakas sa ibang bansa. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mukha ni Miguel ay naging simbolo ng matinding pagkagulantang at pait. Humarap siya kay Isabela, ang kanyang mga kamao ay nakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buni. Ang pamilyang Mendoza ay nagsimulang mag-away-away, nagbibitaw ng mga masasakit na salita at nagbubunyagan ng kani-kanilang mga baho sa harap mismo ng babaeng dati nilang itinuring na dumi sa kanilang mga paa. Pinanood sila ni Amihan nang may halong lungkot at pandidiri. Ito ba ang mga taong iniyakan niya noon? Ito ba ang pamilyang inakala niyang langit? Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang pintuan ng kabilang silid. Dalawang maliliit na paa ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng kanilang masayang paglapit ay pumawi sa lahat ng ingay ng pag-aaway. Mama, we finished our drawings po, ang sabay na sigaw ni Luna at Tala. Napatigil ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat galit ay tila naglaho sa hangin. Napako ang paningin ni Miguel sa dalawang bata. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding hampas nang makita ang dalawang mukhang tila kinuha sa sarili niyang refleksyon, ang hugis ng ilong ang kislap ng mga mata at ang paraan ng kanilang pagngiti. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang harap na parang isang dambuhalang alon. Tiningnan niya si Amihan, pagkatapos ay ang mga bata, at ang kanyang tinig ay lumabas na parang isang naghihingalong bulong. Sila ba? Amihan, sila ba ang mga anak ko? Ang tanong ni Miguel ay tila isang hanging ligaw na nagpatahimik sa buong silid, ngunit para kay Amihan, ito ay isang lason na hindi niya hahayaang dumapo sa pandinig ng kanyang mga anak. Mabilis na kumilos ang kanyang mga paa, dinala siya sa harap ni Luna at Tala, at itinatago ang mga ito sa likod ng kanyang matikas na tindig. Ang kanyang mga bisig ay nagsilbing isang matibay na pader, isang hangganan, na kailanman ay hindi na muling matatawid ng lalaking bumasag. Sa kanyang pagkatao, 7 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Miguel sa malambot na alpombra. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagpanggap na dangal ay ngayon ay naging isang larawan ng matinding pagkagulantang at pait. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa dalawang bata ay unti-unting napuno ng mga luhang nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hibla ng kanyang pag-iisip ay tila sumasabog habang pinagmamasdan ang bawat anggulo ng mukha ng kambal na tila mga buhay na salamin ng kanyang sariling nakaraan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit itong iniuunat patungo sa mga bata ay tila isang paghingi ng tawad na huli na para bigkasin. Amihan, please, let me see them, ang paos, at naghihirap na pagsamo ni Miguel habang ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin
Bakit itinago mo ang mga anak ko? Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Amihan. Isang tawang walang bahid ng katuwaan, kundi puno ng matalim na panunuya. Ang mga anak mo, noong gabing pinalayas mo ako sa ulan, noong gabing itinanggi mo ang buhay, sa sinapupunan ko doon pa lang, ay pinatay mo na ang karapatan mong tawaging ama. Huwag mong dungisan ang mga anak ko ng iyong mga maruruming kamay, Miguel. Hindi mo sila pag-aari. Sila ay bunga ng aking paghihirap ng aking dugo. At ng bawat gabing halos mamatay ako sa gutom para lang may maipakain sa kanila. Sa gitna ng drama si Doña Carmen ay tila nakahanap ng bagong pagkakataon sa gitna ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot ay biglang nagningning sa isang uri ng kasakiman na tila nakakita ng isang gintong pagkakataon. Miguel, tumayo ka riyan. Kung tunay ngang Mendoza ang mga batang yan, may karapatan tayo sa kanila. Amihan, hindi mo pwedeng itago ang mga apo ko. Sila ang magpapatuloy ng aming pangalan. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa babaeng nagtapon sa kanya sa putik ay nagpaalab sa natitirang galit sa dibdib ni Amihan. Ngunit sa halip na sumigaw isang malamig na katahimikan, ang kanyang isinukli. Pinindot niya ang isang buton sa ilalim ng kanyang mesa at sa loob ng ilang segundo bumukas ang pinto upang iluwa ang isang pangkat ng mga abogadong nakasuot ng formal at itim na Amerikana. Inilapag ng pinuno ng mga abogado ang isang makapal na folder sa harap ni Doña Carmen. Ito ay isang restraining order at dokumento ng legal na pagtatakwil sa anumang kaugnayan ninyo sa mga bata. Ang matigas na pahayag ni Amihan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang biyenan. Pinirmahan na ng korte ang lahat ng ito batay sa inyong pagtatakwil sa kanila noon sa San Isidro. Doña Carmen, hinding-hindi nyo na muling mahahawakan ang mga anak ko kahit bilang isang anino sa kanilang buhay. At Isabela, ang lahat ng katibayan ng iyong pagtataksil ay sapat na para masigurong wala kayong makukuha kahit isang sentimo sa kasunduang inialok ko kanina. Mabilis na kumilos ang mga security guard ng opisina. Ang marahang paghawak nila sa mga balikat ni Miguel at Isabela ay isang senyas na tapos na ang oras ng kanilang pananatili. Si Isabela ay nagsimulang magsisigaw, nagwawala at nagmumura habang pilit na kinakaladkad palabas ang kanyang magarang damit ay nayurak at ang kanyang buhok ay nagulo, tila isang tunay na larawan ng isang nabigong reyna. Si Doña Carmen naman ay nananatiling tulala. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog habang hinihila siya palabas ng silid na parang isang basurang itinapon. Ngunit si Miguel ay nanatiling nakaluhod, hindi gumagalaw habang ang kanyang mga hikbi ay pumupunit sa katahimikan ng malawak na opisina. Tiningnan siya ni Amihan sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa para sa isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sariling kahinaan. Sa paglapat ng pintuan, matapos silang mailabas lahat, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa balikat ni Amihan. Lumuhod siya at mahigpit na niyakap ang kanyang dalawang anak, ang bango ng kanilang buhok, ang nagsilbing kanyang kaisa-isang hantungan. Ngunit sa kabila ng tagumpay isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang puso. Sapat na ba ang hustisyang ito upang tuluyang mawala ang hapdi ng nakaraan? O ito ba ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan? Ang ingay ng pag-aaway at mga pagsusumamo sa labas ng opisina ay tila isang malayo at walang kwentang bulong para kay Amihan. Habang hinihingal si Isabela sa tindi ng galit at kahihiyan, isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos ang ginawa nito bago pa man tuluyang mailabas ng mga tauhan ng seguridad. Kumawala ang babae sa pagkakahawak sa kanyang braso at mabilis na dinaluhong si Amihan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa wagas na pagkasira ng kanyang isipan. Mula sa kanyang maliit na bag isang matalim na bagay
Ang kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng opisina, isang maliit na kutsilyo na tila inilaan para sa ganitong uri ng desperasyon. Ngunit hindi na ang lumang amihan ang nakatayo sa harap ni Isabela. Ang 7 taon ng pakikipaglaban sa malulupit na kalsada ng Maynila at ang pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng bilis at tibay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang lumapit ang patalim sa kanyang dibdib, hinablot ni amihan ang pulso ni Isabela ng may matinding lakas. Ang pag-ikot ng kanyang kamay ay nagdulot ng isang matalim na tunog ng pagpihit ng mga buto na naging dahilan upang mabitawan ng babae ang kutsilyo. Ang pagtama ng bakal sa matigas na sahig ay nag-iwan ng isang malakas at matalim na alingawngaw sa gitna ng silid, kasabay ng mabilis na pagdagsa ng mga gwardiya upang tuluyang idaan sa sahig ang nagwawalang si Isabela. Isang maliit at pulang guhit ang dahan-dahang lumitaw sa maputing balat ng braso ni amihan, isang hapdi na tila kagat lamang ng langgam kumpara sa mga sugat na tiniis niya noon. Nanatili siyang nakatayo nang matuwid ang kanyang hininga ay nananatiling mahinahon habang pinagmamasdan ng kanyang kaaway na ngayon ay nakadapa at umiiyak sa sahig. Sa kabilang dako, ang mga pulis na kanina pa tinawagan ng kanyang sekretarya ay pumasok na sa silid bitbit ang mga bakal na posas na ang bawat pagpihit ay nagpapahiwatig ng katapusan ng kalayaan ni Isabela. Amihan, please, utang na loob taga San Isidro tayo. Magkakilala ang ating mga pamilya, huwag mo namang gawin ito sa amin. Ang paos na pagsusumamo ni Doña Carmen habang nakaluhod sa paanan ng dalaga, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa laylayan ng damit ni amihan. Ipapakulong mo ba ang asawa ng ama ng iyong mga anak? Maawa ka naman, isipin mo ang magiging tsismis sa bayan natin. Tiningnan ni amihan ang matanda nang may halong matinding pandidiri. Ang batas po ang magtuturo sa inyo ng mga bagay na kailanman ay hindi na ituro ng inyong huwad na konsensya, Doña Carmen. At tungkol sa tsismis 7 taon na ang nakalilipas kayo mismo ang nagpakain sa akin sa mga lobo ng San Isidro. Ngayon, hayaan ninyong ang batas naman ang kumain sa inyong natitirang dangal. Walang nagawa ang matanda kundi panoorin ang pag-aresto sa kanyang manugang dahil sa tangkang pagpatay at pananakit. Si Miguel naman ay nakatayo lamang sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, habang ang kanyang buong pagkatao ay tila unti-unting naglalaho sa dilim. Wala siyang nagawa upang protektahan ang kanyang asawa at lalong wala siyang mukhang maiharap sa babaeng kaisa-isang minahal niya, ngunit trinatuhin niya ng higit pa sa basura. Sa bawat yabag ng mga pulis palabas ng gusali, ang pamilya Mendoza ay tila binabaon sa isang hukay na sila mismo ang naghukay sa loob ng maraming taon. Nang muling bumalik ang katahimikan sa opisina, mabilis na lumapit si amihan sa kanyang 2 anak na kanina pa nakatago sa isang ligtas na sulok kasama si Aling Rosa. Maingat niyang niyakap sina Luna at Tala, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay upang hindi sila matakot. Naramdaman niya ang malambot na haplos ng maliliit na kamay ng kanyang mga anak sa kanyang pisngi, isang pakiramdam na tila nagbabalik sa kanya sa realidad mula sa isang madugong labanan. Ang bango ng kanilang mga buhok ay naging kaisa-isang gamot sa pananakit ng kanyang sugatang braso. Okay na po ba, Mama? Wala na po ba ang mga bad people? Ang mahinang tanong ni Tala, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kaba. Opo, anak. Tapos na ang bagyo. Wala nang makakasakit sa atin muli. Ang bulong ni amihan habang hinahalikan ang kanilang mga noo. 1 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang kaguluhang yon. Habang nakaupo si amihan sa kanyang opisina at dahan-dahang binibihisan ang kanyang sugat, na ngayon ay nag-uumpisa nang maglangib pumasok ang kanyang abogado na may dalang isang opisyal na dokumento
mula sa bangko. Ang mukha ng abogado ay seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Ma'am, ito na po ang balita mula sa San Isidro. Dahil sa sunod-sunod na kasong kinakaharap ni Miguel Mendoza at ang pagkakakulong ni Isabela, tuluyan ng kinuha ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang mansyon ng mga lupain at ang lahat ng kanilang negosyo ay isa sa ilalim sa isang public auction bukas na bukas din. Ang ulat ng abogado. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamalaking kahihiyan ay muli siyang tinatawag. Isang desisyon ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan, isang desisyon na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa huling yugto ng kanyang paghilom. Handa na ba siyang bumalik sa bayang nagtaboy sa kanya upang muling angkinin ang lahat? O mas pipiliin niyang hayaan ang nakaraan na mabulok kasama ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Ang marangyang sasakyan ay dahan-dahang gumagapang sa maalikabok na kalsada ng San Isidro na tila isang makintab na hiyas sa gitna ng tuyot na lupain. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay nagpapaalala kay Amihan ng kanyang nakaraan, ng mga yapak niyang nakayapak at duguan noong siya ay itaboy sa bayang ito 7 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng emosyon na namumuo sa kanyang dibdib habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na puno ng mangga ang lumang simbahan at ang plaza kung saan siya huling hinarap ng kahihiyan ay tila mga piping saksi sa kanyang muling pagbabalik. Naramdaman ni Amihan ang malambot na haplos ng kamay ni Aling Rosa sa kanyang balikat. Ang matanda na nakakasuot na ngayon ng maayos na damit ay tumango ng bahagya habang nakatingin din sa labas. Narito na tayo, anak. Tapos na ang pagtatago. Ang mahinang bulong ni Aling Rosa na nagbigay ng kakarampot na kapanatagan sa dalaga. Sina Luna at Tala naman ay nakadikit ang mga ilong sa salamin ng bintana, namamangha sa tanawin ng probinsya na malayo sa ingay at usok ng Maynila. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na tindahan sa kanto, mabilis na tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga taong nagkukumpulan sa labas ay tila napatigagal. Ang kanilang mga kwentuhan ay naputol habang pinagmamasdan ang pagbaba ng isang babaeng lalong pinaganda ng panahon at tagumpay. Ang mga bulungan at tsismis ay muling nabuhay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng panunuya, kundi ng matinding pagkagulat at hiya. Marami sa kanila ang napayuko ng magtama ang kanilang mga paningin. Kay Amihan, naaalala ang bawat masakit na salitang ibinato nila noon sa dalagang wala namang kasalanan. Naglakad si Amihan patungo sa tindahan, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at katiyakan. Huminto siya sa harap ng matandang tindera na noon ay isa sa mga huling nagbigay sa kanya ng maiinom na tubig bago siya sumakay ng bus. Ngumiti si Amihan nang tapat isang ngiting walang halong pait. Magkano po ang isang balot ng candy para sa mga bata? Ang tanong ni Amihan sa malambing na tinig. Nanginginig ang mga kamay ng tindera nang abutin ng isang malaking papel na pera mula kay Amihan. Iha, ikaw nga ba yan, Amihan? Ang nauutal na tanong ng matanda. Opo, ako nga po ito. Maraming salamat po sa tubig at malasakit ninyo noon, nanay. Malaking tulong po iyon para makarating ako sa aking patutunguhan. Ang sagot ni Amihan. Bago bumalik sa sasakyan, iniwan ang mga tao na tulala sa kanyang kabutihang loob at tagumpay. Nagpatuloy ang pag-andar ng sasakyan hanggang sa marating nila ang dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang dating pinakamarangyang gusali sa buong San Isidro. Ngunit sa halip na makita ang dati nitong ningning, ang mansyon ng mga Mendoza ay balot na ngayon ng matataas na talahib at ang gate na bakal ay may nakasabit na malaking signboard mula sa bangko. Ang salitang tinitalaga o seized ay malinaw na nakasulat, isang simbolo ng tuluyang pagbagsak ng isang pamilyang
naging mapang-api. Sa labas ng gate sa gitna ng sikat ng araw, isang figura ang nakakuha ng atensyon ni Amihan. Isang matandang babaeng nakasuot ng punit-punit na duster ang nakayuko malapit sa isang tumpok ng mga basura, pilit na may kinakalkal na tila mahahalagang bagay mula sa mga itinapong kagamitan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay tila natuyo na sa tindi ng init. Nang dahan-dahang dumaan ang sasakyan ni Amihan, tumingala ang matanda at doon ay nakita ni Amihan ang mga mata ni Doña Carmen. Ang mga matang dati ay puno ng kapangyarihan at paghamak, ngunit ngayon ay wala nang natira, kundi ang kawalan at isang malalim madilim na anino ng pagkabaliw. Sa isang maruming sulok, malapit sa terminal ng bus, ang dating makapangyarihang tinig ni Doña Carmen ay naging isang payak at nakakahabag na bulong na lamang. Ang ginang na dati ay hindi matapakan ng kahit anong dumi sa sapatos, ay ngayon ay nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng mga basahan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap at tila nakatuon sa isang mundong siya lamang ang nakakakita. Marahan niyang hinahaplos ang mga maruruming tela. Sa kanyang kandungan, itinatapat sa liwanag ng araw, habang bumubulong na ang mga iyon ay pinakamamahaling sutla na galing pa sa ibang bansa. Sa bawat pagdaan ng mga tao, itinataas niya ang isang punit-punit na basahan at pilit na ibinibenta ito sa halagang hindi makatuwiran, tila isang reynang nawala ng kaharian, ngunit pilit pa ring kumakapit sa anino ng kanyang korona. Sa di kalayuan, sa gitna ng makapal na usok ng mga sasakyan at ingay ng mga nagtatalong pasahero, isang lalaki ang nakayuko habang pasan-pasan ang isang dambuhalang kargamento sa kanyang mga balikat. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok sa tindi ng bigat at ang bawat patak ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Si Miguel na dating pinakamayamang binate sa San Isidro ay isa na ngayong hamak na kargador na nabubuhay sa kakarampot na barya. Nang mapatingala siya upang punasan ang kanyang mukha, napatigil ang mundo niya nang masilayan ang isang marangyang sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Miguel nang makita niya si Amihan sa loob ng sasakyan. Ang dalagang dati ay hindi niya man lang magawang lingunin noong ito ay nagmamakaawas sa kanya, ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong matinding awa at katahimikan. Hindi na kayanan ni Miguel ang bigat ng titig na yon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang pasan at napayuko pilit na itinatago ang kanyang mga mata na ngayon ay nagsisimula nang mangilid ang luha ng matinding kahihiyan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng kotse. Hindi lumabas si Amihan, ngunit iniabot niya ang kanyang kamay na may hawak na isang puting sobre. Miguel, kunin mo ito. Ipamili mo ng gamot ang nanay mo. Huwag mo siyang hayaang mabulok sa kalsada na parang isang basurang walang nagmamahal. Ang malumanay na pahayag ni Amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel nang tanggapin ang sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga nakatuping papel na pera. Ang mga ito ay ang mismong uri ng pera na itinapon sa paanan ni Amihan noon ni Doña Carmen upang sulsulan ang kanyang dangal. Isang mapait at masakit na hagulgol ang kumawala sa dibdib ni Miguel. Napaluhod siya sa gitna ng maalikabok na terminal, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang bawat hikbi niya ay tila isang huling hiling ng kapatawaran na alam niyang kailanman ay hindi na niya mababawi. Ang pait ng kanyang pagsisisi ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso habang pinapanood ang dahan-dahang paglayo ng sasakyan ni Amihan. Pinagmasdan ni Amihan ang tanawin mula sa side mirror ng sasakyan hanggang sa maglaho ang bulto ni Miguel sa gitna ng usok. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na tila isang mabigat na tanikala
ang tuluyang naputol sa kanyang kaluluwa. Ang galit na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtimbang sa bawat gawa ng tao. Ngunit sa paglayo nila sa palengke, ang sasakyan ay dumaan sa harap ng gumuguho ng mansyon ng mga Mendoza. Isang malaking signboard ang nakapako sa harap ng gate at ang nakasulat doon ay nagdulot ng isang panibagong pintig sa dibdib ni Amihan. Isang plano na kailanman ay hindi niya inakalang magagawa niya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na tuluyang magbabaon sa masakit na nakaraan ng San Isidro. Ang mga dambuhalang bakal na kagamitan ay patuloy na bumabayo sa mga pader ng mansyong Mendoza na nagdudulot ng makapal na alikabok na tila bumabalot sa buong alaala ng nakaraan. Ang bawat piraso ng semento na bumabagsak sa lupa ay nagpapakita ng katapusan ng isang panahon ng pagmamalabis at kawalang puso. Nakatayo si Amihan sa di kalayuan, suot ang isang malinis at puting bestido na sumasagisag sa kanyang bagong simula. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, dala ang amoy ng basang lupa at bagong simula, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkawala ng gusaling minsang naging piitan ng kanyang mga pangarap. Ilang buwan matapos ang paggiba, ang lugar na dati ay puno ng matatayog na bakod ay naging isang malawak na pundasyon para sa bahay kalinga ng mga ina. Sa araw ng paglalagay ng unang bato, ang buong San Isidro ay nagtipon upang saksihan ang isang himala. Ang mga taong dati ay bumabato ng masasamang salita kay Amihan ay ngayon ay nakatingin ng may halong pagsisisi at paghanga. Sa harap ng mga mamamahayag at ng buong komunidad, humakbang si Amihan patungo sa entablado nang may tiwala sa sarili na kailanman ay hindi matitinag. Ang gusaling ito ay hindi itinayo mula sa galit ang simula ng kanyang pahayag, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid ng may malalim na emosyon. Itinayo ito mula sa bawat patak ng luha ng mga inang inabandona, mula sa bawat sugat ng mga babaeng minaliit, at mula sa bawat tahi ng pangarap na pilit na pinunit ng tadhana. Ang mga bakod na ito ay hindi na para magkulong ng yaman, kundi para magbukas ng pinto para sa mga walang matuluyan. We are turning our scars into starlight, na puno ang paligid ng isang malalim na katahimikan na tila ba ang lahat ay nagninilay sa bigat at ganda ng kanyang mga salita. Sina Luna at Tala na nakasuot din ng malilinis na damit ay lumapit sa kanilang ina at dahan-dahang humawak sa isang gintong pala upang sama-samang ibaon ang unang pundasyon. Ang kislap sa kanilang mga mata ay nagpapatunay na ang madilim na dugo ng kanilang pinagmulan ay tuluyan ng nalinis ng busilak na puso ng kanilang ina. Sa bawat pagpala nila ng lupa, tila ba tuluyan ng inililibing ang lahat ng pait ng nakaraang pamilya Mendoza. Habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang at pagkuha ng mga larawan, na pansin ni Amihan ang isang figura sa dulo ng kalsada. Isang babaeng tiyaga-tiyaga ang paglalakad, pasan-pasan ng isang maliit na bata na tila naghihingalo sa pagod. Ang babae ay nakasuot ng lumang damit na punit-punit at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang matinding takot na tila tumatakas mula sa isang malupit na anino. Huminto ang babae sa tapat ng gate ng bagong gusali. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit kakarampot na pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Amihan ang isang matalim na kirot sa kanyang puso, isang pamilyar na pakiramdam na tila nakikita niya ang sarili niyang 67 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit ang babae at sa paghawi ng kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mukha, isang lihim na kailanman ay hindi inaasahan ni Amihan ang biglang nabunyag sa harap ng lahat. Dahan-dahang lumapit ang babae, ang bawat hakbang niya
ay tila isang mabigat na pasanin na nag-iiwan ng malalim na marka sa malambot na lupa ng bagong pundasyon. Nang tuluyang mahawi ang madungis na buhok na tumatakip sa kanyang mukha, isang pamilyar na anino ng nakaraan ang bumulaga kay Amihan. Ang babaeng ito ay si Elena, ang dating batang katulong sa mansyong Mendoza na naging kasangkapan ni Doña Carmen upang itanim ang huwad na ebidensya ng pagnanakaw. 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, wala na ang bakas ng kanyang pagiging mautak. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng mga pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsusumamo habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang anak na nanginginig sa takot. Ang bawat hikbi ni Elena ay tila isang pagsasabi ng lahat ng sakit na kanyang dinanas sa ilalim ng kamay ng isang malupit na asawa, isang karma na hindi niya inakalang darating ng ganito kabagsik. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ni Amihan, ang kanyang mga tuhod ay bumabaon sa alikabok, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghingi ng tawad. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang hatol, habang ang lahat ng tao ay naghihintay kung paano tutugunin ng reyna ng IM ang babaeng minsang sumira sa kanyang dangal. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding pait na gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit kasunod nito ay ang isang mainit na agos ng kapayapaan na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya nakita ang isang kaaway sa harap niya, kundi ang kanyang sariling refleksyon nung mga panahong siya ay wala ring masandigan. Sa halip na itaboy o sumbatan, dahan-dahang iniunat ni Amihan ang kanyang mga kamay at kinuha ang maliit na bata mula sa bisig ni Elena. Ang marahang paghaplos niya sa ulo ng bata ay naging hudyat ng isang wagas na pagpapatawad na kailanman ay hindi inakala ng sinuman. Tumayo ka, Elena. Ang bahay kalinga na ito ay itinayo para sa mga katulad mo. Dito wala nang makakasakit sa iyo muli. Ang malumanay na pahayag ni Amihan habang tinutulungan ng babae na makatayo. Ang bawat salita niya ay tila isang banal na gamot na naghilom sa lahat ng natitirang hapdi ng kanyang nakaraan. Nang sumapit ang gabi, ang buong San Isidro ay nabalot ng isang malalim at mapayapang katahimikan. Ang langit ay puno ng nagniningning na mga bituin, tila nakikibahagi sa pagdiriwang ng isang pusong tuluyan ng nakalaya. Naupo si Amihan sa beranda ng bagong gusali. Nilalanghap ang amoy ng mga bulaklak na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang mabilis at masayang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang orkestra ng kalikasan na nagbibigay ng parangal sa kanyang tagumpay. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi nang ilapag ni Aling Rosa ang isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Ang matanda ay tahimik na naupo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Amihan, ang magaspang at may edad na balat nito ay nagbigay ng isang uri ng kagaanan na tila isang angkla sa gitna ng dagat. Nagawa mo na, anak. Ang bawat luha mo noon ay naging mga hiyas na nagbibigay ng liwanag sa iba ngayon. Ang mahinang bulong ni Aling Rosa na nagdulot ng isang matamis na ngiti sa mga labi ni Amihan. Isinandal ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang pusong payapa. Napagtanto niya na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa dugo, kundi sa mga taong piniling manatili at buuin ang iyong bawat piraso noong ikaw ay nagkawatak-watak. Ang galit ay naglaho, na ang pait ay natuyo na, at ang tanging natitira ay ang dalisay na liwanag ng pagmamahal. Habang ang dahan-dahang pag-ugoy ng duyan sa malapit ay nagbibigay ng isang nakakaaantok na ritmo, ang imahe ng naghihirap na nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang bahay kalinga ay nanatiling nagniningning, isang simbolo
ng katatagan at pag-asa na kailanman ay hindi na muling matitibag ng anumang unos. Ang paghinga ni Amihan ay naging malalim at panatag habang ang kanyang diwa ay tuluyan ng pinalaya ng tadhana mula sa lahat ng mga tanikala ng kahapon. 15 mahabang taon ang mabilis na humalili sa mga pahina ng kasaysayan, tila isang marahang pag-ihip ng hangin na nagpabago sa anyo ng bawat pangarap na itinanim sa gitna ng unos. Sa malawak at luntiang hardin ng bahay Kalinga, ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid na tila isang banal na basbas sa bawat sulok ng lupain. Nakaupo si Amihan sa isang silyang gawa sa ratan. Ang kanyang buhok ay mayroon na ngayong mga pilak na hibla na nagsisilbing korona ng kanyang karunungan at bawat hirap na kanyang pinagtagumpayan. Ang kanyang mukha bagaman may mga banayad na guhit ng panahon ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakalaya na sa tanikala ng puot ang makakatamo. Sa harap ng isang malaking entablado na napapaligiran ng mga naggagandahang bulaklak, nakatayo ang isang matangkad at eleganteng dalaga. Si Luna na ngayon ay isa ng matagumpay na abogada na nagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, ay nagsisimulang magsalita sa harap ng maraming panauhin para sa ika-15 anibersaryo ng pundasyon. Sa tabi niya ay si Tala na siyang nagpapatuloy ng imperyong AM. Bilang isang tanyag na designer na ang bawat gawa ay patuloy na nagbibigay ng dangal sa bawat kliyente. Ang bawat salita ni Luna ay dahan-dahang bumabalot sa puso ng mga nakikinig. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang aking ina ay hindi lamang nagtahi ng mga damit, kundi nagtahi siya ng mga bagong buhay mula sa mga punit-punit na pangarap. Ang pahayag ni Luna habang ang kanyang paningin ay nakatitig ng may matinding pagmamahal kay Amihan. Natutunan namin sa kanya na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sakit, kundi ang pagbuo ng isang buhay na punong-puno ng katuwaan at tagumpay na hindi na kayang abutin ng anino ng kahapon. True strength is not about never falling. It is about how we rose from the mud together. Isang mabilis at sabay-sabay na paghampas ng mga palad ng mga panauhin ang umalingaw-ngaw sa buong hardin, isang tunog ng paghanga at pagpaparangal sa babaeng naging simbolo ng katatagan. Napangiti si Amihan habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng kagalakan. Sa kanyang tabi ay naroon pa rin si Aling Rosa na kahit matanda na ay nananatiling malakas ang pandinig at mabilis na humahawak sa kanyang kamay sa bawat sandali ng tagumpay. Ang pamilyang Mendoza ay naging isang malabong alaala na lamang isang bahagi ng kwentong wala ng kapangyarihang magdulot ng sakit. Ang pagpapatawad ni Amihan ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na maging boses ng kanyang kasalukuyan. Matapos ang programa, pumasok si Amihan sa loob ng gusali at huminto sa harap ng isang malaking frame na gawa sa salamin na nakasabit sa gitna ng lobby. Sa loob nito ay ang kaisa-isang puting bestido na kanyang tinahi sa gitna ng ulan sa tondo. 18 taon na ang nakalilipas. Ang tela ay kupas na, ngunit ang bawat tahi ay nananatiling matibay, tila isang medalya ng kanyang pakikidigma sa tadhana. Hinaplos ni Amihan ang salamin at sa refleksyon nito ay nakita niya ang isang babaeng hindi nabihag ng anumang takot. Ang paghinga ni Amihan ay naging malalim at payapa habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang rurok ng yaman, kundi ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang kaluluwang malinis, matatag at marunong magmahal sa kabila ng lahat. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba sa San Isidro, dala ang katahimikang 7 taon niyang ipinagdasal habang ang bahay Kalinga
ay nananatiling isang nagniningning na parola. Sa gitna ng dilim naghihintay na muling kumupkop at maghilom ng mga susunod pang sugatang puso.